Para makuha ang inaasam na medalya, ang isang atleta kailangang dumaan sa matinding disiplina at pagsasanay. Pero paano kung ang mga pasilidad para sa iba't ibang sports o palaro? Ganito ang itsura. Sa Army Camp na ito sa Palayan City, Nueva Ecija, nagsasanay ang Fort Magsaysay National High School Swimming Team. Isa sa mga miyembro nito si Ivan, 18 taong gulang. Kahit bakasyon, diretso sila sa pagtitraining. 9 taong gulang si Ivan nang mahilig sa paglangoy. Bali po nag-i-start po kami ng 4 p.m. after class po. Diretso na po kami sa swimming pool. Ang ginagawa po namin doon, naglalakad lang po kami papunta po sa swimming pool. Bilang training na rin po, ganun. And then pagkatapos po nun, 4 to 7 or 8 po. Araw-araw ba yan? Yes po. Bali po, ang pahinga lang po namin Sunday po. Gaano kadaming laps yan? Sa 25 meters po na pool po na nilalangoy namin, umabot po kami ng 3,000 po sa isang training po namin. Umabot na sa 16 na medalya ang nasungkit ni Ivan sa iba't ibang palaro sa Nueva Ecija. Kabilang na ang 7 gold medals. Masaya po sa paglalangoy. Ayun po, kaya po tinutuloy ko po siya. Kahit po mahirap. As a swimmer po, gusto ko pong mas malaro pa po sa mga higher meets katulad po ng palarong pambansa. And then kung papalarin pa po, mapaglaro po sa mas matataas pa po na mga competition po. Matapos graduate ng high school nitong taon, kinuha si Ivan bilang assistant coach ng swimming team. Pangarap nila, makapasok sila sa palarong pambansa. Pero hindi ito magiging madali. Since po swimming pool po siya ng Army, kailangan lang po namin po magbayad. So nagbabayad ka? Yes po. Para lang makapag-training? Yes po. Magkano yun? So may dalawa po yung pinagtitrainingan po namin na swimming pool. So yung isa po 50 pesos, yung isa po 20 pesos. Yung 20 pesos po, madalas po na madumi. Kaya po doon po kami sa may... Sa 50 pesos? Yes po. Malaking budget din para sa pamilya. Yes po. Minsan po sa baon na lang po namin kinuha. Magkano ba baon mo sa isang araw? 70 po. Bukod sa may bayad, 25 meters lang ang haba ng pool na pinagsasanayan nila. Pero mahigit 20 kilometro lang mula sa pinag-eensayuhang swimming pool ni na Ivan, matatagpuan ang pinakamalaking pampublikong Olympic-sized pool sa probinsya. Ang problema, nilulumot at marumi. Matatagpuan ang 50 meters na swimming pool dito sa Nueva Ecija Sports Complex. Nung magpunta ang team ng Reporter's Notebook dito, puno pa to ng tubig at yung tubig kulay lumot. Sa pagbabalik namin, pagkatapos ng 4 na araw, sinisimulan na nila itong linisin. Nanghihinayang ka ba? Pag nakikita mo may ganito naman, sana kayong facility na sana pwede niyong magamit. Yes po. Nanghihinayang po na pwede naman po pala namin matrain po yung sa endurance po. Matrain po kami sa Olympic size, hindi naman po namin nagagamit. Nakakapanghinayang din po. Ito ang nag-iisang pampublikong Olympic-sized swimming pool sa buong probinsya ng Nueva Ecija. May 2 iba pa, pero nasa loob ito ng mga pribadong eskwelahan. Bukod dito, may 2 pang swimming pool na pwede sanang magamit ng mga atleta tulad ni Ivan. Pero ang isa, walang lamang tubig at tinubuan na ng halaman sa paligid. Ang isa naman, hindi na natapos gawin. Ang mga diving board, tinubuan na rin ng halaman. Ang coach at tsuhi ni Ivan na si Quirino natuwa nang makitang nililinis ang pool na minsan lang nilang nagamit. For a long time po na nagko-coach ako, ngayon ko lang po na kasi nakita na talagang nililinis siya. Bakit ba importante na may access sa ganitong klaseng pool na 50 meters? Nagagamay po ng mga swimmers po natin yung 50 meters standard pool po. Kasi po pagdating sa laban, ma'am, ang importante kasi nakapag-training sila sa ganitong kalaking pool.
Napakahalaga kasi na may magamit silang kumpleto at maayos na pasilidad. Yung mga atleta ng taga-ibang dibisyon, katulad po ng dibisyon ng Zambales, Bataan, Angeles City, ganoon din sa Bulacan, sobrang huhusay dahil yung pasilidad po nila ay napakaganda. So katulad po ng dito sa Nueva Ecija, meron naman po talaga tayo, ma'am. Ito po. So talagang nanghihinayang ka, Coach? Ay, sobra As po. coach. Nakakahinayang po na hindi po gaanong na-maintain yung ating facilities. Pero kung sa tingin ko po, mabibigyan ng kahit konti po na pansin yung ating facilities pagdating dito sa swimming pool, as well as po sa ibang facilities ng sports complex. Sa tingin ko po, mag-i-improve yung laro ng ating mga atleta. Bukod sa mga swimming pool, meron ding track and field ang Nueva Ecija Sports Complex. Pero wala nang gumagamit nito. Dahil sa kawalan ng maintenance, marami sa mga facilities ng sports complex ay sira na. Isa rito, ito sanang track and field na kung makikita ninyo, nagkabitak-bitak na yung kanyang rubberized cover. Nakausap namin ang Quality Control Head ng Provincial Engineering Office ng Nueva Ecija na siyang namamahala sa mga infrastructure project ng probinsya. Ayun, kumpleto na i-turnover ng contractor. Ayos naman siya, nagagamit naman siya noong time na yon. Maganda, maraming naliligo at sa mga events. Ano nangyari? Ba't ganito po ang itsura, engineer? Hindi ko kayang explain to kung ano nangyari, bakit ganito. Ang alam ko, nasira yung motor. Yun, nag-umpisa doon, hindi na na-maintainahan. Siguro, maaari, maintenance na nga siguro. 2005, simulang itayo ang Nueva Ecija Sports Complex sa ilalim ng administrasyon ni dating Governor Tomas Joson. Para raw ito sa palarong pambansa at iba pang sports event ng bansa. Ito kasi, it was done not just because of palarong pambansa, although isa ito sa reason. No? Pangalawa, it's yung international exposure. Ang talagang objective is matikman ng aming mga kabataan yung first class sports facilities na hindi nakikita sa ibang probinsya. Ang napipirisip dito, hindi naman yung politiko eh. Just like, for example, in my case, I was out of government 2007, di ba? Pero imagine mo, 19 na ngayon, so 12 years. So yung nakinabang dapat doon ng mga bata, hindi naman ako tatakbo doon eh. Hindi naman ako maliligo doon. Yun ay para doon sa mga kabataan ng aming lalawigan. Pero hindi nangyari ang sinasabing palarong pambansa ni Joson. Kaya hindi na raw ito ginawang prioridad sa ilalim ng pumalit na administrasyon ni Governor Aurelio Umali noong 2007 at ni Governor Sharina Umali noong 2016. Maganda yung facility, but then since walang gamit except yung provincial meet, minsan yung nagpa-practice ang mga athletes, mga estudyante. Pero yung major na sports activity, wala. Hindi naman siya pinabayaan, nag-deteriorate siya over time. Pero mini-maintain siya sa pamamagitan lang ng paglilinis. Bakit hindi yung probinsya ang nag-maintain ito ng maayos para yung mga atleta, hindi lang ng Nueva Ecija, pero yung mga kalapit na probinsya, napakinabangan din, nakapag-train sila dyan. We could have developed a lot of athletes with this kind of facility. Maybe ang naging epekto lang is siguro wala yung readily available or yung convenient na facility. Pero nagtuloy-tuloy kasi may mga iba namang sites or facilities na available. Pero hindi namin nakita kasi yung maintenance naman niya is linisin lang kasi wala namang gumagamit eh. Pero bakit admin na umabot sa ganito yung sitwasyon niya? Why is it unutilized? Unutilized kasi siguro dahil hindi nga kasi iyon ang purpose nung ito ay i-construct eh. Nung iyan ay i-establish. No? Kumbaga, ang purpose, ang objective was di palarong pambansa. So, ano ang gamit na po pwede dyan sa ngayon? Except siguro yung mga provincial meet. Nagkinagamit naman nila. Yung facility kasi, unang-una, para ma-rehabilitate mo will require a lot of funds. No? May mga ibang projects ang Kapitolyo. So, medyo inaano natin yun. Yun ang somehow napaprioritize.
Sinubukan naming kumuha ng dokumento mula sa kasalukuyan at dating provincial government ng Nueva Ecija tungkol sa itinayong sports complex, pero wala pa silang naibibigay na mga records sa ngayon. Magkano po ba ang ginastos para dito sa sports complex? I have no idea. You don't have documents. Actually, I cannot say that we do not have. But I cannot say that also that we have. 100 metro mula sa swimming pool at oval matatagpuan ang ELJ Coliseum. Ang administrasyon ni Joson ang nag-groundbreaking ng gusali, pero itinuloy ang pagtatayo ng Coliseum ng administrasyon ni Aurelio Umali noong June 2007. Sa Commission on Audit Report na inilabas noong 2008, nakasaad na 129 million pesos ang project amount ng gusali. Ito ang mahigit 129 million peso Coliseum ng Nueva Ecija. Sinimulan noong 2007 pero hanggang sa ngayon ni minsan hindi pa nagagamit. Ang problema, cement finish lamang yung hard court. Kaya ang ginawa ng provincial government ay kumuha ng isa pang kontraktor para gawing tabla yung hard court. Ito nga lang yung naging resulta. Dahil hindi hardwood yung ginamit at hindi treated, inaanay na ngayon yung flooring. So, ang balak daw ng provincial government ay kukuha na naman ng isa pang kontraktor para gawing hardwood, itong hard court, at treated para hindi pasukin ng anay. Ito pong flooring na to, standard ba to? Ganito ba dapat? Hindi siya standard, kaya nga inano namin ito, nagkaroon kami ng ano rito ng kontraktor nito eh. Binawasan namin yung amount ng project, no ano niya, contract. So ano na ho yung susunod niyan pagka ganito? Po, inuunti-unti namin ito. So, papalitan na po ito. Ang alam ko, naka-program na uli at tumahanap na kami ng kontraktor para talagang yung expert. Naka-program ulit? Opo. So, gagastusan na naman po para lang sa flooring? Kasi para siya maging magamit, talagang papalitan natin. Nung mag-take over si Governor Umali, walang formal turnover as in most cases. No? Tapos, we were at a loss, nangangapa. And then, itong sa Coliseum na ito, we found out, marami siyang mga problema. Yung kanyang ibinid na specs, hindi siya yung pina-aprubahan sa bangko. Diyan sa Coliseum, groundbreaking kami, pinirmahan ko yung award niyan, pero hindi kasama yung notice to proceed. Kasi ayokong pangunahan yung papasok na administrasyon. Kasi maski may award ako, mayroong bagong sanggunian, may bagong gobernador, pwede pa rin nilang hindi ituloy yun eh. Hindi ituloy. Pero ang problema, we found out na ituloy nila yon sa pamamagitan ng pera na nakatabi namin kasama ng loan ng probinsya para doon sa gamit ng probinsya sa lahat ng kanyang programa. 2019 na ngayon eh. Imagine, isang project mo na tenga ng 10 taon, hindi pinakikinabangan ng ating kalalawigan. Eh, utang pa yan. So let me clarify po, admin. Nung administration na ng Umali, Yes. ay you worked it out, Yes. and then you continued funding it Yes. Oo. para makumpleto. Yes. Yes. Hanggang sa ngayon, ginagawa yan. So more than a decade, para lang dito sa Coliseum, bakit hanggang ngayon, ganito pa rin na hindi siya nagagamit? Hindi kasi nga simple yung... Kung ito ay nagkaroon ng formal turnover, nagkaroon ng, halimbawa, naintindihan namin kaagad, na ganito ang mga sitwasyon yan, siguro baka mas na-shorten. Sa tapat mismo ng Coliseum, isa pang nakatenga at hindi natapos na gusali ang aming nakita. Bandang 2005, sinimulan ang construction ng mga dormitoryo na para sana sa mga estudyante at mga bumibisitang atleta. Natapos ang 3 gusaling ito, pero iniwan ng nakatenga ang 3 iba pa. Ang alam ko, hindi nabayaran ng kontraktor dito. Okay. Dahil yun nga, lumabas sa analysis na unsafe. Pag yung biga, sir, ang ibig mo sabihin, yung mga beams na yan, no? Yan yung parang nag-hold. Nag-hold doon sa slab, sa flooring. Anong mattress yan ay hindi safe,
hindi na namin pinutuloy. Base na rin sa recommendation ng provincial engineer that time. So paano yun, sir? Kung halimbawa, pagdesisyonan ho itong gamitin, malaking gastos pa rin talaga because... Kasi yun nga, based on the structural analysis ng structural engineer na i-retrofit. So maglalagay siya ng, I don't know, yung stock location, kung saan mahina, doon niya lalagyan ng another structure para tumibay. Dahil iniwan ng nakatenga, tinubuan na ng damo at nangalawang na yung mga bakal nitong gusali para sa dormitoryo sana ng mga estudyante at mga atleta. Simula noon hanggang sa ngayon, ang nayu-utilize lang at the most ay 2.5 halos. Yung Nara, Kamya, at saka yung kalahati ng Sampaguita. Kaya hindi na tinapos hindi na kailangan. Yung iba. Hindi na that's why you left it purposely. Talagang sadya na hindi na tinapos. Hindi na kailangan. Wala nang use eh. Hindi naman magiba kasi baka mamaya later on makaisipan ng may gawin pakinabangan. Wala namang reklamo tungkol dun sa specifications ng building eh. Nakita ba nila yung programa niyan? Nakita ba nila yung specifications niyan? Ang nangyari lang talaga dyan, they wouldn't care if matapos yan kasi ang paniwala ko, kung yan ay project ko, wala sa interest na ipatapos. Dito sa Metro Manila, ang pinakamagandang sports facility ay ang Rizal Memorial Sports Complex. Dito nagsasanay ang ating mga national athlete sa swimming, football, taekwondo at weightlifting. Pero sa ngayon, nangangailangan ito ng renovation. 4 na taon na nagsasanay dito sa Rizal Memorial Sports Complex, si John Naire, 19 na taong gulang. 20 medalya na ang nauwi niya mula sa mga kompetisyon sa iba't ibang bansa. Noong nakarang taon, si John ang kauna-unahang Filipino table tennis player na lumaban sa Youth Olympic Games na ginawa sa Argentina. Sana magkaroon kami ng malaking gym na yung kasya kaming mga national team sa isang training venue. September 2018, naging laman din ng balita ang dormitoryo sa Rizal Memorial Sports Complex. Ito'y matapos mamatay sa loob nito ang Wushu Junior Pool athlete na si Rastafari Daraliay. Mga bandang alas 3 ng madaling araw ng Sabado, may narinig na malakas na tunog yung 3 iba pa niyang kasama dito sa kwarto na ito. Yun pala, nahulog na ang bata mula sa kanyang tinutulugan. Mapapansin ninyo, meron ngang guardrail pero napakababa na nito dahil medyo may kakapalan yung foam na nakalagay. Dahil sa insidente, sinibula ng rehabilitasyon sa mga athletes dorm ng sports complex. Noong March 2018, nag-aayos si Senador Manny Pacquiao ng isang resolusyon sa Senado na naglalayong tingnan at pag-aralan kung paano maisasaayos ang kalagayan ng Rizal Memorial Sports Complex at iba pang pasilidad sa bansa. Nito lamang February 2019, nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11214 o Philippine Sports Training Center Act. Nakasaad dito na magtatayo ng state-of-the-art sports training facility sa bansa para masigurong magiging matagumpay ang ating mga pambato sa iba't ibang international sports competition. Masaya po dahil kung matuloy yun, first time ko makatry dito sa Philippines na makapag-practice sa isang malaking gym. Kasalukuyang itinatayo naman ngayon ang New Clark City Sports Complex dito sa Capas, Tarlac. Dito gagawin ang ilang sports competition sa darating na Southeast Asian Games sa November 2019. Dapat rin masiguro na napapanatili ang kaayusan at mapapakinabangan ang mga ito matapos ang malaking okasyon o palaro. Ang swimmer na si Ivan patuloy na nangangarap para sa isang maayos na pasilidad. Anong pangarap mo para sa mga atleta na katulad mo? Yung mga facilities po na pwede naman po sanang maging available na pwede po nilang magamit. Yun po, hindi na po sila mahirapan katulad po na nangyari po sa amin. Magamit po nila yung facilities po na mas makakatulong pa po na mas makaka-improve pa po sa skills po sa pagtitraining po. Bakit importante ang sports?
especially sa kabataan? Importante po ito kasi imbis po na nakatambay lang po, imbis po na sa mga drugs, ganun po. Imbis po na doon po sila nakafocus sa sports, hindi lang po sa mentally, physically pa po maging fit. Ang mga gaya ni Ivan walang pagod kung magsanay para sa kanilang darating na mga laban. Sa kabila ng kakulangan, nagtitiis sila at hindi nasisiraan ng loob dahil hangad nila masungkit ang gintong medalya. Bawat pisong inilalaan ni Ivan para na makapagsanay, mahalaga para sa kanya. Ganon din sana sa mga ginagasosang pasilidad, maramdaman at lubusang magamit ng ating mga atleta. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Jun Veneracion. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.